Noong isang umaga sa simula ng Oktubre 2019, ang kapaligiran sa punong himpilan ng pulisya ng lungsod Quezon sa Camp Karingal ay tulad pa rin ng dati. Ang hangin ng Kamaynilaan, nakararating lang ng isang magdamag na ulan, ay malagkit at mabigat. Ang kalsada sa harap ng istasyon ay abala sa mga taong papasok sa trabaho. Ang tunog ng mga busina at ang alinggaw ng syudad ay isang pamilyar na ingay. Sa loob ng mga opisina, abala ang mga pulis sa kanilang mga papeles. Ang walang tigil na pagring ng telepono at ang kalampag ng mga daliri sa keyboard ay hudyat ng pagsisimula ng isa na namang ordinaryong araw. Walang sinuman ang nag-akala na ang umagang iyon ay magiging panimula ng isang mahaba at madilim na kwentong puno ng luha at pagdadalamhati. Sa mga upuan sa waiting area, isang mag-asawa ang nakaupo, tila nanlalambot ang kanilang mga katawan. Ang kanilang mga buhok ay nagsisimula ng mamuti at ang mga kulubot sa kanilang mga mukha ay nagpapakita ng hirap ng buhay sa kanilang probinsya. Ang kanilang mga mata ay namamaga, mapula, at may malalalim na itim na bilog, isang malinaw na palatandaan ng isang gabing walang tulog. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak, na para bang iyon na lamang ang tanging paraan upang hindi sila tuluyang gumuho. Sila ay sina Mang Lito at Aling Flora, mga simpleng magsasaka mula sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre sa Nueva Ecija. Naglakbay sila ng mahigit 150 kilometro sakay ng panggabing bus para sa isang pag-asa, ang mahanap ang kanilang bunsong anak na nawawala. Ang opisyal na nakaduty noong umagang iyon, isang batang pulis na nagngangalang Police Captain Benigno Ben Ramos, ay agad silang nilapitan. Magalang siyang yumuko at inanyayahan silang pumasok sa tanggapan. Sa nanginginig na boses, nagsimulang magkwento si Mang Lito. Ang kanilang anak na si Maria Reyes, isang second-year college student sa Philippine Institute of Tourism and Hospitality, ay hindi na nila makontak sa loob ng 7 buong araw. Sa simula, inakala lamang ng pamilya na abala si Maria sa paghahanda para sa mga pagsusulit o may mga gawain sa unibersidad. Ngunit nang tumawag ang isa sa kanyang mga propesor at ipinaalam na isang linggo nang hindi pumapasok si Maria nang walang anumang paliwanag, isang masamang kutob ang tumusok sa kanilang mga puso. Hindi napigilan ni Aling Flora ang mapahagulgol. Sinabi niya na si Maria ay isang napakamasunurin at mapagmahal na anak. Mula pagkabata, sanay siyang tulungan ang kanyang ina sa pag-ani ng mga gulay na ititinda sa palengke ng kanilang bayan. Nang siya ay lumaki, pinili niyang mag-aral ng turismo upang sa hinaharap ay makakuha siya ng disenteng trabaho, makatulong sa pagbabayad ng kanilang mga utang, at matustusan ang pagpapagamot ng kanyang ina. Si Aling Flora ay may malubhang sakit sa bato. Bawat buwan, kailangan niyang sumailalim sa dialysis sa isang ospital sa Cabanatuan. Ang gastos ay napakabigat na naging dahilan upang maibenta nila ang isang bahagi ng kanilang lupang sakahan. Dahil alam ni Maria ang kalagayan ng kanyang mga magulang, lalo siyang nagsikap sa pag-aaral habang determinadong maghanap ng karagdagang pagkakakitaan. Gabi bago siya mawala, nakatawag pa siya sa kanyang ate, si Lorna, na may asawa na at naninirahan sa Tarlac. Sa maikling pag-uusap, naikwento ni Maria ang kanyang pagnanais na magpadala ng mas malaking pera sa kanilang bahay. Iyon na ang huling senyales bago tuluyang hindi na maabot ang kanyang cellphone. Mula noon, gabi-gabi na lamang umiiyak si Aling Flora, yakap-yakap ang kanyang rosaryo, habang nagdarasal na sana ay ligtas ang kanyang anak. Sa pagdinig sa kwentong iyon, ramdam ni Captain Ramos ang bigat ng pagdurusa ng pamilyang ito. Agad niyang dinala ang ulat sa kanyang nakatataas, si Police Major Ricardo Ricky Vargas, ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit ng KIF. Si Major Vargas ay isang bihasang investigador. Maraming taon na siyang humahawak ng iba't ibang malalaking kaso sa Metro Manila. Nang marinig niya ang pangalan ng isang nawawalang estudyante, agad na nanigas ang kanyang mukha. Alam niya na bawat minutong lumilipas sa kaso ng pagkawala ng isang dalaga ay maaaring mga hulugan ng buhay o kamatayan. Agad na nagpatawag ng mabilisang pulong si Major Vargas, kasama ang kanyang team. Ipinagdiinan niya na ang kasong ito ay dapat tratuhin bilang isang top priority. Hindi tayo pwedeng maghintay pa, sabi niya sa kanyang mga tauhan. Bawat oras ay mahalaga. Hinati niya ang mga gawain. Isang team ang magtutungo sa unibersidad upang kausapin ang mga propesor at mga kaibigan ni Maria.
Ang isa pang team naman ay iinspeksyonin ang boarding house kung saan siya nakatira, pati na rin ang mga lugar na madalas niyang puntahan. Samantala, sa labas ng opisina ng mga investigador, nakatulala sina Mang Lito at Aling Flora. Ang tingin ni Mang Lito ay malayo, tila tinatawag pabalik ang lahat ng alaala tungkol sa kanyang anak. Naalala niya noong unang umalis si Maria sa kanilang probinsya, patungong Maynila, dala-dala ang isang lumang maleta at baon na panalangin at basbas. Nakangiti ang dalaga habang sinasabing mag-aaral siyang mabuti para maipagmalaki ang kanyang mga magulang. Ang alaalang iyon ay nagpasikip sa dibdib ni Mang Lito, muli na namang nabasa ang kanyang mga mata. Si Aling Flora, na nakaupo sa tabi niya, ay walang magawa kundi pisilin ang sariling mga kamay. Ang sakit sa kanyang katawan ay tila lalong lumalala, ngunit ang sakit sa puso ng pagkawala ng balita sa isang anak ay mas matindi. Mahina niyang sinabi, kung sana lang ay maisapat kaming pera, hindi na sana kailangang magtrabaho ng husto ni Maria. Sinisisi niya ang sarili dahil ang kanyang karamdaman ang nagdulot ng pasanin sa kanyang anak. Noong araw na iyon, isang opisyal na ulat ang ginawa. Ang larawan ni Maria, na maisuot na simpleng blusa at matamis na ngiti, ay idinikit sa caseboard. Sa ilalim nito, malinaw na nakasulat, estudyante, nawawala mula noong Setyembre 11, 2011. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ng umikot ang gulong ng investigasyon. Ngunit para sa mag-asawang taga Nueva Ecija, ang pagsisiyasat ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay na puno ng kawalan ng katiyakan. Hindi nila alam na ang araw na iyon ang magiging punto kung saan ang payapang buhay sa probinsya ay magiging isang madilim na kwentong maaalala ng marami. Ang mga araw na walang balita mula kay Maria ay tila napakahaba para sa maliit na pamilya sa paanan ng Sierra Madre. Sa kanilang simpleng bahay na yari sa kahoy at kawayan, na nakatayo sa gitna ng mga taniman ng gulay, ang kapaligiran ay naging malungkot. Karaniwan, ang tawa ni Maria sa telepono ang laging nagpapasaya, kay Aling Flora tuwing uwi ito mula sa ospital. Ngunit isang buong linggo na, ang telepono ay nag-iiwan na lamang ng dial tone na walang sagot. Tuwing hapon, umuupo si Mang Lito sa beranda ng kanilang bahay, nakatingin sa malawak na bukirin na nagsisimula ng manilaw. Sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili sa pag-iisip na baka abala lang ang kanyang anak sa mga pagsusulit o may mga aktibidad sa unibersidad. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang paniniwalang iyon ay unti-unting gumuho, lalo na matapos matanggap ang tawag mula sa propesor. Ang balitang inihatid nito ay tila nagpatigil sa pagdaloy ng kanyang dugo. 7 araw nang hindi pumapasok sa klase si Maria nang walang anumang dahilan. Iyon ay isang bagay na hindi pa nangyari kailanman. Si Maria ay isang napakadisiplinadong anak. Mula elementarya, palagi siyang gumigising ng mas maaga kaysa sa kanyang mga kapatid, tinutulungan ang kanyang ina sa paghahanda ng mga gulay bago pumasok sa eskwela. Nang magkolehiyo, dinala pa rin niya ang ugaling iyon. Hindi siya kailanman lumalabas ng gabi nang walang paalam, at palaging nagbibigay ng balita kung malilate umuwi. Kaya naman, ang 7 araw na pagliban sa klase ng walang bakas ay isang senyales ng panganib na hindi na maaaring baliwalain. Gabi-gabi, umiiyak si Aling Flora sa isang banig sa gitna ng kanilang sala. Madalas niyang yakapin ang isang unan habang binabanggit ang pangalan ng kanyang anak. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, naaalala niya ang kabutihan ni Maria. Ang bunsong anak na iyon ay laging alam kung paano siya papangitiin. Minsan, sa pamamagitan ng pag-uwi ng mga ligaw na bulaklak mula sa gilid ng daan. Minsan, sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng isang maikling text message na naglalaman ng panalangin para sa kalusugan ng kanyang ina. Ang mga alaalang iyon ay lalong nagpadagdag ng sakit sa puso ng isang inang may karamdaman. Ang ate ni Maria, si Lorna, na nakatira sa Tarlac, ay hindi rin mapakali. Ikinuwento niya na noong huling gabi, nakatawag pa si Maria, sinasabing gusto niyang maghanap ng karagdagang trabaho upang makapagpadala ng mas malaking pera. Sinubukan ni Lorna na payuhan si Maria na huwag pilitin ang sarili, ngunit tumawa lamang ito ng mahina at sumagot, gusto kong makita ulit na masaya si nanay. Ang simpleng sagot na iyon ay nagdulot ngayon ng pagsisisi kay Lorna. Kung sana lang ay mas pinigilan niya ang kanyang kapatid noong gabing iyon, baka hindi nito kinuha ang trabahong iyon. Sa huli, gumawa ng isang mabigat na desisyon si Mang Lito.
Kasama ang kanyang asawa, nagtungo sila sa Maynila upang mag-ulat. Ang panggabing biyahe mula Nueva Ecija, patungo sa syudad na puno ng ilaw ay nilakbay nila na may pusong puno ng panalangin. Tahimik silang dalawa sa buong biyahe. Paminsan-minsan, hinahawakan ni Aling Flora ang isang bag na tela na naglalaman ng larawan ni Maria at ng huling damit na iniwan nito sa bahay. Sa kalagitnaan ng biyahe, bumulong si Mang Lito, may masama akong kutob, Flora. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Kilala niya ang kanyang anak. Alam na alam niya ang mga ugali at gawin nito. Hindi posibleng iwanan ni Maria ang kanyang boarding house nang walang balita ng ganoon katagal. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpaiyak kay Aling Flora. Sumandal siya sa balikat ng kanyang asawa, umaasang mali ang kutob na iyon. Pagdating nila sa Maynila at pagpasok sa istasyon ng pulis, lahat ng magkahalong damdamin ay tila sumabog. Tinanggap ang opisyal na ulat, idinikit ang larawan ni Maria, at sinimulan ang investigasyon. Kahit na may kaunting ginhawa dahil sa wakas ay kumikilos na ang mga otoridad, ang kanilang mga puso ay nanatiling balot ng pangamba. Alam nilang ang pagkawala ni Maria ay hindi lamang tungkol sa isang kabataang naghahanap ng sarili. Mayroong isang bagay na mas malaki at mas nakakatakot na naghihintay na mabunyag. Sa boarding house ni Maria, si Ana Cruz, ang kanyang kasama sa kwarto at matalik na kaibigan, ay mukhang malungkot. Siya ang isa sa mga unang taong kinuhaan ng pahayag. Sa pautal-utal na boses, sinabi ni Ana na si Maria ay hindi tipo ng estudyanteng mahilig gumala. Mas madalas siyang magkulong sa kanilang kwarto, nag-aaral, o nagbabasa ng mga libro tungkol sa turismo. Kung lalabas man, kadalasan ay para lamang bumili ng simpleng pagkain tulad ng tapsilog sa isang karinderya malapit sa kanilang tinitirhan. Ang bagay na iyon ay lalong nagpatibay sa paniniwalang mayroong kakaiba sa pagkawala ng dalaga. Noong hapong iyon, habang ang araw ay gumagapang pababa sa likod ng matataas na gusali ng Maynila, dahan-dahang lumabas sina Mang Lito at Aling Flora mula sa Camp Karingal. Sila ay nag-aalalayan sa isa't isa. Ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Sa kanilang mga puso may pag-asa pa rin. Kahit na manipis, nagdarasal sila na matagpuan ang kanilang anak na ligtas. Ngunit ang masamang kutob na bumabagabag sa kanila mula pa noong una ay hindi nawawala. Lumipas ang mga araw at ang pag-aalala ay lalong lumalim. Bawat balita mula sa pulisya ay hinihintay nila ng may kumakabog na dibdib. Ngunit, ang sagot ay laging pareho, patuloy pa rin po ang investigasyon. Samantala, sa Nueva Ecija, ang mga kapitbahay na nakarinig ng balita ay labis na nag-alala. Nagtitipon sila tuwing Biyernes ng gabi, nagdarasal para sa agarang pagbabalik ni Maria. Ang suporta mula sa mga kapitbahay ay nagbigay ng kaunting aliw sa pamilya. Ngunit ang bakanting kama ni Maria sa boarding house at ang katahimikan ng kanyang tawa sa kanilang bahay ay mga sugat na hindi kayang takpan ng panalangin lamang. Ganoon na lamang, ang isang linggong pagkawala ng balita ay naging isang bangungot. Para sa isang ama at ina, ang nasasayang na oras ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanilang mga puso. At alam nila, mula nang gawin ang opisyal na ulat, na ang isang mahabang paglalakbay na puno ng mga lihim ay nagsimula pa lamang. Nakatayo si Major Ricardo Vargas sa harap ng isang malaking whiteboard sa conference room ng KIS. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa larawan ng isang dalagang may matamis na ngiti. Iyon si Maria Reyes, ang second-year college student na ngayon ay sentro ng atensyon ng kanyang team. Sa isang mabigat na boses, sinabi niya, hindi natin maaaring baliwalain ang kasong ito. Bawat minuto ay maaaring mga hulugan ng buhay o kamatayan. Nagtalaga siya ng dalawang magkaibang team. Ang isang team, na pinamumunuan ni Captain Ben Ramos, ay magtutungo sa universidad upang kausapin ang mga propesor, kaklase, at mga kasama ni Maria sa boarding house. Ang isa pang team ay imbestigahan ang komunidad kung saan nakatira si Maria at ang mga lugar na madalas niyang puntahan. Kinabukasan, si Captain Ramos, kasama ang dalawang batang pulis, ay nagtungo sa Philippine Institute of Tourism and Hospitality. Ang gusali ng universidad ay mukhang kahanga-hanga na may malawak na hardin. Ngunit sa likod nito, ang kalooban ng mga propesor at mag-aaral ay nababalot ng balita tungkol sa pagkawala ng isang masipag na estudyante.
Si Ginang Santos, ang propesor ni Maria, ay tinanggap ang mga investigador sa kanyang opisina. Sinabi niya na si Maria ay isa sa mga huwarang mag-aaral. Maganda ang kanyang mga grado, bihirang lumiban at laging palakaibigan. Kaya naman, ang isang linggong pagliban ng walang balita ay isang bagay na napakakaiba. Sinulat ni Captain Ramos ang bawat salita. Nagtanong siya kung si Maria ay nagkaroon na ba ng problema sa sinumang propesor o kaklase. Ngunit mariing umiling si Ginang Santos. Wala. Sa katunayan, si Maria ay kilala bilang isang tahimik na dalaga na hindi mahilig sa gulo. Mula sa unibersidad, nagtungo sila sa boarding house kung saan nakatira si Maria. Ang gusali ay nasa isang maliit na eskinita, hindi kalayuan sa unibersidad. Simple lamang ito na may mga kwartong magkakahilera na nakaharap sa isang makipot na pasyo. Sa kwarto ni Maria, lahat ng gamit ay mukhang maayos. Ang mga libro sa kolehiyo ay nakasalansan sa mesa. Ang mga damit ay maayos na nakasabit sa aparador, at isang maliit na altar na may rosaryo ay nasa isang sulok ng kwarto. Walang anumang senyales ng nawawalang o sirang gamit. Tila ba lumabas lang sandali ang dalaga at babalik din kaagad. Sa katabing kwarto, si Ana Cruz, ang kanyang kaibigan at kasama sa boarding house, ay sumalubong sa mga investigador na may maputlang mukha. Halatang pinipigilan niya ang pag-iyak habang ikinukwento ang mga huling araw kasama si Maria. Ayon sa kanya, si Maria ay isang napakasimpleng tao. Hindi siya sumasama sa mga kaibigan na gumagala tuwing gabi. Ang kanyang oras ay mas ginugugol sa pag-aaral, pagbabasa ng mga libro tungkol sa turismo, o pagsusulat ng maliliit na tala tungkol sa kanyang mga pangarap. Sandaling tumahimik si Ana bago magpatuloy. Noong nakaraang 2 linggo, madalas ko siyang makitang malungkot. Naikwento niya na lalong lumalala ang sakit ni nanay niya at kailangan ng malaking pera para sa dialysis. Dahil doon, sinubukan ni Maria na maghanap ng part-time job. Ilang araw bago siya mawala, sinabi niyang natanggap na siya sa isang part-time na trabaho sa isang kainan. Sa simula, hindi ito gaanong pinansin ni Ana. Inakala niyang isa lamang itong ordinaryong trabaho bilang serbidora. Ngunit ngayon, matapos mawala si Maria, ang mga salitang iyon ay naging isang napakahalagang pahiwatig. Tumingin ng seryoso si Captain Ramos kay Ana. Humingi siya ng karagdagang detalye. Naalala ni Ana na binanggit ni Maria na ang kainan ay laging puno tuwing gabi at nagbebenta ito ng hotpot at grill sa isang malaking kalsada malapit sa unibersidad. Sinabi rin niya na ang sahod doon ay sapat na para makatulong sa pagpapadala ng pera sa kanilang bahay. Nagsisisi si Ana dahil noong huling gabi, inaya niya si Maria na kumain ng mami sa labas, ngunit tumanggi ito dahil kailangan daw niyang pumasok sa trabaho. Iyon na ang huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang kaibigan. Nang marinig ang kwentong iyon, nanikip ang dibdib ni Captain Ramos. Alam niyang ito ang unang liwanag sa kaso. Isang dalaga na karaniwang maingat ay nagpasya na ngayong magtrabaho sa isang panggabing kainan, isang kapaligirang magulo at puno ng mga estranghero. Nagpasalamat siya kay Ana at maingat na isinulat ang lahat ng impormasyon. Samantala, sa Camp Karingal, natanggap ni Major Vargas ang paunang ulat. Nanigas ang kanyang mukha nang marinig ang tungkol sa hotpot at grill restaurant. Alam niya na ang mga panggabing kainan sa isang malaking syudad ay hindi lamang lugar kung saan kumakain ang mga tao. Minsan, may mga ibang bagay na nakatago, mula sa malayang pakikipag-ugnayan hanggang sa mga ilegal na gawain na hindi nakikita. Dahil doon, inutusan niya ang kanyang team na agad na hanapin ang tinutukoy na kainan. Sa boarding house, nakatulala si Ana matapos umalis ang mga investigador. Tinitigan niya ang bakanting kama ni Maria, ramdam ang kawalan. Naalala niya ang kanilang huling pag-uusap. Sinabi ni Maria sa malumanay na tono, kung hindi ko tutulungan si nanay, hindi ako matatahimik sa pag-aaral. Ang mga salitang iyon ngayon ay tumutusok sa puso ni Ana na parang kutsilyo. Nagsisisi siya dahil hindi niya mas pinigilan si Maria na magtrabaho sa gabi. Noong hapong iyon, nagsimulang mamula ang langit sa Maynila. Mula sa malayo, umalingaw ang tunog ng kampana ng simbahan. Sa maliit na kwartong iyon, taimtim na nagdasal si Ana. Hiniling niya na sana ay matagpuan ang kanyang kaibigan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nababalot siya ng takot.
Alam niyang ang tanging pag-asa ngayon ay nasa kamay na ng pulisya. Sa istasyon ng pulis, tinapos ni Major Vargas ang isang maikling pulong sa isang pangungusap na nagpatahimik sa lahat ng miyembro. Hahanapin natin si Maria, anuman ang mangyari. Ngunit, idinagdag din niya, habang tumatagal siyang nawawala, mas lumalaki ang posibilidad na may nangyaring hindi maganda. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin, nagdadala ng tensyon na sasamahan ang mga susunod na hakbang ng investigasyon. Noong gabing iyon, matapos matanggap ang ulat mula kay Captain Ramos, tinipon ni Major Vargas ang buong team ng investigador sa conference room. Seryoso ang kanyang mukha, ang kanyang kamay ay nakaturo sa whiteboard kung saan malaking nakasulat ang pangalan ni Maria Reyes sa gitna, napapalibutan ng mga linyang nag-ugnay dito sa universidad, boarding house, at isang bagong tala. Casa Alfredo, Hotpot & Grill. Ito ang unang liwanag mula nang magsimula ang investigasyon. Mariing sinabi ni Major Vargas na lahat ng atensyon ngayon ay dapat nakatuon sa kainang iyon. Binigyang diin niya na bawat detalye tungkol sa lugar na iyon, kung sino ang may-ari, sino ang mga empleyado, at maging kung sino ang mga regular na customer, ay dapat malaman. Tumango ang lahat ng miyembro ng team, alam kung gaano kahalaga ang bagong pahiwatig na ito. Kinabukasan, isang maliit na team na pinamumunuan ni Captain Ramos ang nagtungo sa lokasyon. Ang Tomas Morato Avenue sa Quezon City ay laging abala, lalo na pagsapit ng hapon. Magkakatabi ang mga tindahan, cafe, at kainan, bawat isa ay nagpapagandahan ng mga ilaw at singboard. Sa gitna ng kislap na iyon, may isang malaking kainan na may singboard na nakasulat na Casa Alfredo. Mula sa labas, mukhang masaya ang lugar. Maayos na nakahanay ang mga upuan at ang amoy ng kumukulong sabaw ay umaabot hanggang sa bangketa. Sandaling tumayo si Ramos sa harap ng kainan, pinagmamasdan ang mga taong pumapasok at lumalabas. Naisip niya kung gaano kaiba ang kapaligirang ito para sa isang dalagang probinsyana tulad ni Maria. Isang mundong panggabi na puno ng ingay, malayong malayo sa katahimikan ng Nueva Ecija. Bumuntong hininga si Ramos at, kasama ang dalawang kasamahan, pumasok sila na nagpapanggap ng mga customer. Sa loob, ilang empleyado ang nag-aayos ng mga mesa. Kahit hindi pa oras ng hapunan, nakasabit na ang mga pulang parol sa kisam. Isang mahinang tugtog ng SFE ang maririnig mula sa mga speaker. Hindi nagtagal, isang lalaking malaki ang katawan at kayumanggi ang balat ang lumabas mula sa kusina. Nasa 40 ang kanyang edad. Maayos na nakasuklay paatras ang kanyang buhok, at isang malapad na ngiti ang nasa kanyang mukha. Magiliw siyang bumati, nagtatanong kung gusto na nilang kumain ng maaga. Napagtanto ni Captain Ramos na ang lalaking ito ay walang iba kundi si Alfredo Garcia, ang may-ari ng kainan. Mula sa paunang impormasyon, kilala siya bilang isang matagumpay na negosyante sa larangan ng pagkain. Ngunit, sa likod ng kanyang palakaibigang mukha, may naramdaman si Ramos na kakaiba. Masyadong mabilis magbago ang tingin ng lalaki na para bang may itinatagong kaba. Nagpakilala si Ramos bilang pulis. Agad na nawala ang ngiti ni Fredo, napalitan ng isang naninigas na ekspresyon. Tumango siya at pinaupo ang team. Sa mahinahong boses, nagtanong si Ramos tungkol sa isang empleyadong nagngangalang Maria Reyes. Nagpanggap si Fredo na nag-iisip, saka sumagot na totoo ngang may isang batang estudyante na nagtrabaho sa kanya. Ayon sa kanya, isang linggo lang tumagal si Maria dahil mabagal daw ito at madalas magkamali sa pag-serve sa mga customer. Idinagdag ni Fredo na noong gabi ng Setyembre 19, nagtrabaho si Maria hanggang halos 11 ng gabi. Pagkatapos, binayaran daw niya ang sahod nito at nakitang umuwi ang dalaga sakay ng kanyang lumang bisikleta. Ang pahayag na iyon ay tila maayos, masyadong maayos. Isinulat ito ni Ramos, ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin sa mga kilos ni Fredo. Pinansin niya kung paano kinamot ng lalaki ang kanyang ulo, kung paano ito yumuko bago sumagot. Lahat ay parang ensayado, hindi natural. Gayunpaman, sa formal na paraan, hindi maaaring basta-basta pasinungalingan ang kwento ni Fredo. Matapos ang pag-uusap, nag-alok pa si Fredo na ipakita ang kusina at dining area. Naglakad siya sa unahan, ipinapakita ang lugar ng may buong kumpiyansa. Lahat ay mukhang malinis, walang anumang kahina-hinalang senyales. Ngunit nang dumaan sila sa isang sulok malapit sa banyo, may nakita si Ramos na nagpatigil sa kanyang paglalakad.
Sa ilalim ng isang mesa, may isang bahagi ng sahig na semento na iba ang kulay sa paligid nito. Mas matingkad ang kulay at magaspang ang ibabaw, na para bang kararating lang itambal. Lumuhod si Ramos sandali, tinapik ito ng marahan gamit ang kanyang daliri. Ang tunog ay siksik, hindi tulad ng mga lumang tile sa paligid. Tumingin siya kay Major Vargas, nakasama rin pala, at nagbigay ng senyas gamit ang mata. Bahagyang tumango si Major Vargas, at nagpanggap na nagtanong ng basta-basta kay Fredo tungkol sa sahig. Tumawa ng bahagya si Fredo, sinasabing ilang araw na ang nakalipas ay tumagas ang tubo ng tubig, kaya nagpatawag siya ng tubero para ayusin ito. Makatuwiran ang sagot, ngunit ang kanyang tingin ay sandaling nag-alinlangan. Matapos maglibot, nagpaalam ang team. Mula sa labas, tinitigan muli ni Major Vargas ang kainan mula sa bintana ng sasakyan. May malakas siyang kutob na isang malaking lihim ang nakatago sa likod ng mga pader ng Casa Alfredo. Ang palakaibigang ngiti ni Fredo, ang mga sagot na walang butas, at ang bagong semento sa sahig ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Alam niyang ang investigasyon ay pumasok na sa isang mas mahirap na yugto. Nagsimula ng dumilim sa Quezon City, nagsindi na ang mga ilaw sa kalsada, at ang Casa Alfredo ay napuno ng tawanan ng mga customer. Ngunit sa likod ng ingay na iyon, may isang madilim na misteryo na unti-unting nabubunyag. Alam ng team ng mga investigador na kailangan nilang kumilos ng mabilis bago mawala ang lahat ng bakas. Sa tanggapan ng investigasyon sa Camp Karingal, ang mga tala mula sa pagsisiyasat noong araw na iyon ay maayos na nakasalansan sa mesa. Ang pahayag ni Fredo Garcia, ang may-ari ng Casa Alfredo, ang naging sentro ng talakayan. Sa kanyang ulat, iginiit niya na si Maria ay nagtrabaho lamang ng 1 linggo. Ang dahilan ay simple, hindi raw ito mabilis kumilos, madalas magkamali sa paghahatid ng order, at minsan pa ay nakabasag ng plato. Noong gabi ng Setyembre 11, pagkatapos ng kanyang shift, sinabi ni Fredo na binayaran niya ang kakarampot na sahod nito, at nakita niyang umuwi ang dalaga sakay ng kanyang bisikleta. Sa papel, ang kwento ay tila makatuwiran. Maraming estudyante ang naghahanap ng part-time na trabaho, at hindi rin ilan ang sa huli ay tumitigil dahil hindi makasabay sa mabilis na takbo ng trabaho sa isang abalang panggabing kainan. Ngunit para kay Major Vargas, mayroong isang bagay na hindi tama, masyadong maayos, masyadong makinis. Tila ba matagal nang inihanda ni Fredo ang kanyang mga sagot. Si Captain Ramos, nakasama sa interogasyon, ay nagbahagi rin ng kanyang obserbasyon. Pakiramdam niya, masyadong maraming paghinto sa mga kilos ni Fredo kapag tinatanong. Sa tuwing babanggitin ang pangalan ni Maria, tila ito nagpipigil ng hininga sa loob ng 1 segundo. Para sa isang ordinaryong tao, maaaring hindi ito mapansin. Ngunit para sa isang investigador na sanay magbasa ng body language, ang maliliit na detalyeng iyon ay napakahalaga. Upang palalimin ang investigasyon, sinubukan ng team na mangalap ng impormasyon mula sa mga tao sa paligid. Ang ilang kapitbahay ng kainan ay nagbigay ng iba't ibang impresyon. May nagsabing si Fredo ay mabait at matulungin, madalas magbigay ng pagkain sa mga bata sa kalye. Ngunit, mayroon ding bumubulong na may madilim na panig si Fredo. Kilala raw siyang malakas uminom, madalas makipag-inuman ng lambanog sa kanyang mga kaibigan hanggang hating gabi. May mga bali-balita pa na madalas siyang maging marahas sa kanyang mga empleyado. Isang tindero ng sigarilyo sa harap ng kainan ang nagbigay ng isang interesanting testimonya. Sinabi niya na ilang beses niyang nakita si Fredo na nagsasara ng kainan ng mas maaga, kahit marami pang customer. Ang dahilan ay laging iba-iba. Minsan, mayroon daw siyang family emergency, minsan naman ay ubos na raw ang stock. Idinagdag ng tindero na noong gabi ng Setyembre 11, nakita nga niyang sarado na ang pinto ng kainan bandang 11 ng gabi. Ngunit ang kakaiba, matapos isara ang pinto, wala siyang nakitang sinumang lumabas. Ang testimonya na iyon ay lalong nagpatibay sa paniniwala ni Major Vargas na may itinatago si Fredo. Ngunit, pinigilan niya ang kanyang sarili dahil sa batas, hindi maaaring umasa lamang sa kutob. Kailangan ng totoong ebidensya, gaano man kaliit, upang mabutas ang kasinungalingan. Sa kabilang banda, si Fredo ay tila nagsisikap na panatilihin ang kanyang imahe. Kinabukasan, pumunta pa siya sa istasyon ng pulis dala ang ilang kahon ng pagkain mula sa kanyang kainan,
na para bang ipinapakita ang kanyang pakikipagtulungan sa mga otoridad. Malapad ang kanyang ngiti. Ang kanyang malaking katawan ay maliksi kapag nagsasalita. Ngunit sa likod ng lahat ng kabaitan na iyon, lalong naghinala si Major Vargas. Ang isang taong masyadong nagsisikap na magmukhang kalmado ay karaniwang may itinatago. Samantala, si Aling Flora, na nananatili pa rin sa Maynila, ay hindi mapakali. Ilang beses siyang nanaginip na nakikita si Maria na tumatawag mula sa likod ng isang madilim na pinto. Ang panaginip na iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na hindi posibleng umalis na lang basta-basta ang kanyang anak. Sinusubukan ni Mang Lito na palakasin ang loob ng kanyang asawa. Ngunit sa kanyang katahimikan, pareho rin ang kanyang kutob. Ang tanging magagawa nila ay magdasal at maghintay ng balita mula sa pulisya. Sa kanyang opisina, muling tinitigan ni Major Vargas ang caseboard. Ang larawan ni Maria sa gitna ay tila nakatitig pabalik na may mga matang puno ng pag-asa. Sa tabi nito, malaking nakasulat ang pahayag ni Fredo. Noong gabing iyon, matagal siyang nakatayo, sinusubukang buuin ang mga pirasong hindi magkatugma. Para sa kanya, ang kwento ni Fredo ay maaaring lohikal, ngunit ang perpektong lohika na iyon ang siyang kahinahinala. Ang susunod na hakbang ng investigasyon ay dapat na mas maingat. Hindi sila maaaring umasa lamang sa mga testimonya. Kailangan ng isang pisikal na bakas na magpapatunay kung totoong lumabas si Maria mula sa kainan noong gabing iyon. Nagpasya si Major Vargas na oras na para maghanap ng iba pang saksi, kabilang na ang posibleng mga footage mula sa mga kalapit na establishmento. Sa labas, nagsimulang kumulimlim ang langit sa Maynila. Isa-isang nagsindi ang mga ilaw sa kalsada. Ang mahahabang anino ng mga dumadaan ay sumasayaw sa bangketa. Ang Casa Alfredo ay muling napuno ng tawanan ng mga customer. Ngunit sa likod ng ingay na iyon, isang madilim na lihim ang patuloy na nagtatago, naghihintay ng tamang oras upang mabunyag. Noong hapong iyon, muling bumisita ang team ng mga investigador sa Casa Alfredo sa dahilan na magsasagawa sila ng karagdagang pagsisiyasat. Hindi sila nakauniporme, nagpapanggap lamang ng mga ordinaryong customer. Ang kapaligiran sa kainan ay tulad pa rin ng dati. Nagniningning ang mga parol na pula at dilaw. Ang ingay ng mga empleyadong naghahanda ng mga mesa ay humahalo sa malakas na amoy ng kumukulong sabaw. Sa kalsada sa harap, nagsisimula ng bumigat ang trapiko. Ang mga sasakyan ay nag-uunahan, bumubusina. Dahan-dahang naglakad si Major Vargas sa likod ni Fredo Garcia, na muling nagsisikap na maging magiliw. Ipinakita niya ang abalang kusina, ang mga hilera ng malalaking kalderong kumukulo, at ang mga mesang handa ng tumanggap ng mga bisita. Lahat ay mukhang normal. Ngunit, hindi makalimutan ni Vargas ang kanyang kutob. Naniniwala siyang mayroong itinatago sa lugar na ito. Nang dumaan ang grupo sa sulok malapit sa banyo, huminto si Captain Ramos. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang malaking mesa sa gilid ng kwarto. Mukha itong ordinaryo, ngunit ang nakapukao ng kanyang pansin ay ang sahig sa ilalim nito. Ang bahaging iyon ay iba ang kulay sa paligid. Ang mga lumang tiles sa ibang bahagi ng kwarto ay mukhang kupas at naninilaw. Samantalang ang bahagi sa ilalim ng mesa ay tila tinakpan ng bagong semento na mas matingkad ang kulay. Hindi rin pantay ang ibabaw nito, magaspang. Tila ba minadali ang pagkakagawa? Yumuko si Ramos at tinapik ito ng marahan gamit ang kanyang daliri. Ang tunog ay hindi pareho sa sahig sa paligid. Mayroon itong siksik na tunog, hindi ang matigas na tunog ng tiles. Lumingon siya kay Major Vargas, nagbigay ng isang banayad na senyas gamit ang mata. Naintindihan ni Vargas at nagpanggap na kaswal na nagtanong kay Fredo tungkol sa sahig. Ngumiti si Fredo kahit napilit ang kanyang ngiti. Sumagot siya na ilang linggo na ang nakalipas ay may tumagas na tubo, kaya nabitak ang sahig. Nagpatawag daw siya ng manggagawa para ayusin ito. Sabi niya, walang kakaiba, ordinaryong pag-aayos lang. Ang mga salitang iyon ay tila makatuwiran, ngunit hindi pinalampas ni Vargas ang maliit na kilos na kasama ng sagot na iyon. Saglit na sumulyap ang mga mata ni Fredo sa sahig, saka mabilis na inilipat ang tingin. Hindi na nagtanong pa ang team. Itinala nila sa kanilang isipan na ang bahaging iyon ng sahig ay kailangang suriin ng mas malalim. Ngunit walang matibay na ebidensya, hindi sila maaaring kumilos agad.
Matapos maglibot, nagpaalam sila, iniwan si Fredo na muling umingiti ng malapad, kahit na may butil ng pawis na makikita sa kanyang noo. Paglabas ng kainan, umupo si Vargas sa loob ng sasakyan ng pulis nang hindi binubuksan ang makina. Tinitigan niya ang kainan mula sa likod ng salamin. Ang kanyang puso ay nababalot ng hinala na lalong tumitindi. Ang bagong sahig na iyon ay masyadong kahina-hinala, dagdag pa ang masyadong makinis na pahayag ni Fredo. Ngunit alam din niya na sa investigasyon, walang lugar para sa pagmamadali. Isang maling hakbang at lahat ng bakas ay maaaring mawala. Samantala, lalong umingay ang gabi sa Quezon City. Ang Casa Alfredo ay napuno ng ingay ng mga customer. Ang mga tao ay nagtatawanan, ang mga baso ay nag-umpugan, ang mga kaldero ng hotpot ay kumukulo sa ibabaw ng maliliit na kalan. Mula sa labas, ang lugar ay mukha lamang isang abalang kainan na naghahain ng mainit na pagkain. Walang sinuman ang mag-aakala na sa likod ng ingay na iyon ay maaaring nagtatago ng isang madilim na lihim na naghihintay na mabunyag. Sa himpilan, isinulat ni Captain Ramos ang kanyang ulat. Binigyang diin niya ang pagkakaiba sa sahig bilang isang mahalagang tala. Binasa ito ni Vargas ng mabuti, saka matagal na tumayo sa harap ng caseboard. Tinitigan niya ang larawan ni Maria na may pangako sa kanyang mga mata. Alam niyang mahaba pa ang daan patungo sa katotohanan, ngunit isang bagay na ang malinaw, may isang madilim na anino sa likod ng palakaibigang ngiti ni Alfredo Garcia, at sa lalong madaling panahon, ang katotohanang iyon ay mabubunyag. Lumipas ang ilang araw mula sa huling pagsisiyasat sa Casa Alfredo. Kahit na si Alfredo Garcia ay tila nakikipagtulungan, ang hinala sa puso ni na Major Vargas at Captain Ramos ay lalong lumakas. Ang masyadong makinis na pahayag at ang bagong semento sa sulok ng kwarto ay naging isang malaking tandang pananong. Ngunit walang konkretong ebidensya, lahat ay nanatiling haka-haka lamang. Sa isang maliit na pulong sa tanggapan ng investigasyon, ibinahagi ni Ramos ang isang ideyang matagal nang bumabagabag sa kanya. Major, sa lahat ng oras, ipinapalagay natin na si Maria ay talagang lumabas ng kainan pagkatapos ng kanyang shift. Pero paano kung mali ang palagay na iyon? Paano kung sa katunayan, hindi kailanman umalis si Maria sa lugar na iyon? Biglang tumahimik ang kwarto. Nagkatinginan ang ilang miyembro ng team. Simple ang tanong ni Ramos, ngunit napakabigat ng kahulugan nito. Kung totoo na hindi kailanman lumabas si Maria, kung gayon lahat ng testimonya ni Fredo ay kasinungalingan. Dahan-dahang tumango si Major Vargas, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa caseboard. Nagtanong siya, mayroon ba tayong paraan para patunayan iyan? Ipinaliwanag ni Ramos na bagamat walang kikis camera ang Casa Alfredo, napansin niya ang mga kalapit na establishmento. Sa kanan ng kainan ay may isang ihis bar, at sa kaliwa ay may isang maliit na sanglaan. Parehong may mga kamera ang dalawang lugar na nakatutok sa kalsada. Kung makukuha nila ang mga recording, mas magiging malinaw ang takbo ng kaso. Nagpasya si Major Vargas na kumilos agad. Noong hapong iyon, pinuntahan ni Ramos at ng dalawang kasamahan ang ihis bar. Ang may-ari, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Mang Tonyo. Matapos marinig ang paliwanag tungkol sa kaso ni Maria, naging seryoso ang mukha ni Mang Tonyo. Agad niyang binuksan ang control room at ipinakita ang mga recording mula noong gabi ng Setyembre 11. Ipinakita ng monitor ang kalsada sa harap ng kainan. Oras-oras, ini-replay ang footage. Bandang alas negatibo 6 ng gabi, malinaw na nakita si Maria na dumating sakay ng kanyang lumang bisikleta. Nakasuot siya ng pulang uniforme na karaniwan sa mga empleyado ng kainan at pumasok sa loob. Pagkatapos noon, patuloy na nag-record ang kamera sa kalsada. May mga taong dumadaan, mga motor na humaharurot, ang mga ilaw ng sasakyan ay kumikislap. Ngunit, hanggang halos hating gabi, walang anumang senyales na lumabas si Maria. Pinabilis ang bawat segundo at sa wakas, bandang 10:45 ng gabi, nakita si Fredo Garcia mismo na lumabas mula sa kainan. Mabilis niyang isinara ang bakal na roll-up door. Matapos isara ang pinto, bumalik sa normal ang kalsada. Walang sinumang nakitang lumabas, kabilang si Maria. Napigil ni Ramos ang kanyang hininga. Ang unang ebidensya ay nagsisimula ng lumitaw. Ngunit para makasiguro, pinuntahan din nila ang sanglaan sa kaliwa.
Ang may-ari, isang matandang babae na nagngangalang Aling Susan, ay magiliw silang tinanggap. Pumayag din siyang buksan ang mga recording ng kamera para makatulong sa investigasyon. Ang resulta ay pareho. Ang kamera ng sanglaan na may ibang anggulo ay nagpakita ng parehong pangyayari. Pumasok si Maria bandang 6:06 ng gabi, ngunit walang recording na siya ay lumabas. Isinara ang bakal na pinto ng kainan bago maghating gabi at muling binuksan lamang kinabukasan ng umaga ni Fredo. Naramdaman ni Major Vargas, na kasamang nanonood ng recording, ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Lahat ng pagdududa ay naging katiyakan na ngayon. Nagsinungaling si Fredo. Ang kanyang pahayag tungkol sa pag-uwi ni Maria noong gabing iyon ay isang kasinungalingan lamang. Hindi kailanman umalis ng buhay ang dalaga sa kainan. Matapos makuha ang mga recording, bumalik ang team sa himpilan. Ang kapaligiran sa tanggapan ay puno ng tensyon. Lahat ng miyembro ng team ay nagtipon, pinapanood muli ang mga recording mula sa dalawang kamera sa isang malaking screen. Bawat minuto ay masusing pinag-aralan. At sa bawat paglipas ng mga minutong iyon na hindi lumalabas si Maria, ang kanilang mga puso ay lalong naipit sa katotohanan. Sina Mang Lito at Aling Flora, na tinawag para tingnan ang recording, ay hindi napigilan ang pag-iyak. Napasubsob si Aling Flora sa upuan, ang kanyang mukha ay tinakpan ng dalawang kamay. Mahina siyang bumulong na alam na niyang hindi posibleng lumabas ang kanyang anak noong gabing iyon. Hinawakan ni Mang Lito ang balikat ng kanyang asawa. Basa ang kanyang mga mata kahit sinusubukang magpakatatag. Malakas na hinampas ni Major Vargas ang mesa. Ito na ang turning point, sabi niya. Wala nang lugar para sa pagdududa. Nawala si Maria Reyes sa loob ng Casa Alfredo, at tiyak na alam ni Alfredo Garcia kung ano talaga ang nangyari. Tumahimik ang kwarto, tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Noong gabing iyon, isang desisyon ang ginawa. Kinabukasan, mag-a-apply sila para sa isang search warrant. Lahat ng ebidensya mula sa mga recording ang magiging batayan. Oras na para ibunyag ang lihim sa likod ng bagong sementong sahig na iyon. Noong gabing iyon, ang kapaligiran sa Camp Karingal ay puno ng tensyon. Ang mga ilaw sa tanggapan ng investigasyon ay maliwanag na nakasindi. Walang sinumang miyembro ng team ang naglakas loob na umuwi. Lahat ay nakaupo sa paligid ng malaking mesa, inihahanda ang mga papeles para sa isang search warrant. Ang mga GKG footage mula sa East Bar at Sanglaan na nagpapakitang pumasok si Maria, ngunit hindi kailanman lumabas, ay napatunayan ng totoo. Bawat frame ay kinopya at ginawang opisyal na ebidensya. Mabilis na nag-type ng ulat si Major Vargas. Inihanda ni Captain Ramos ang mga sumusuportang dokumento. Tahimik ang kwarto, tanging ang tunog ng printer at ang kalampag ng keyboard ang maririnig. Alam ng lahat na ang gabing ito ang magtatakda ng direksyon ng kaso. Kung hindi maaprubahan ang paghahalughog, ang pagkakataong mabunyag ang katotohanan ay maaaring mawala magpakailanman. Bago maghating gabi, ang opisyal na papeles ay isinumite sa piskalya. Dahan-dahang binasa ito ng piskal na nakaduty, nakakunot ang noo. Matapos makita ang ebidensya mula sa mga recording, huminga siya ng malalim. Sa isang matatag na kamay, pinirmahan niya ang sulat at itinatak ang pulang selyo. Naaprubahan ang agarang paghahalughog. Nang matanggap ang sulat, tumayo si Major Vargas. Tinipon niya ang buong team at nagbigay ng maikling tagubilin. Tinawag ang forensics team, kumpleto sa kanilang mga kagamitan. May mga kamera, chemical para makita ang bakas ng dugo, at mga gamit para buksan ang sahig. Sumama rin ang isang forensic doctor mula sa SE General Hospital, handang magsagawa ng pagsusuri sa lokasyon. Upang paghandaan ang anumang posibilidad, isang grupo ng Special Action Force, DSE, na armado ay ipinadala. Bandang 2:00 ng madaling araw, umalis ang malaking grupo. Dahan-dahang gumalaw ang konvoy ng mga sasakyan sa tahimik na mga kalsada ng Quezon City. Ang mga ilaw ng syudad ay nakasindi pa rin, sumasalamin sa basang kalsada mula sa ulan. Walang ibang tunog kundi ang ugong ng mga makina. Lahat ay tahimik sa loob ng mga sasakyan, pinipigil ang kanilang hininga, na para bang alam nilang patungo sila sa isang madilim na lihim. Huminto ang mga sasakyan mga 200 metro mula sa Casa Alfredo.
Agad na bumaba ang mga tauhan ng AC at kumalat upang bumuo ng isang perimeter. Bawat eskinita ay mahigpit na binabantayan. Walang puwang para makatakas. Naglakad sa unahan si Major Vargas kasama si Captain Ramos. Huminto sila sa harap mismo ng bakal na pinto ng kainan na mahigpit na sarado. Mula sa ikalawang palapag, nakasindi pa ang ilaw sa kwarto ni Fredo. Ilang minuto ang lumipas, may narinig na nagmamadaling mga hakbang. Lumitaw si Fredo sa balkonahe. Mukha siyang naguguluhan, magulo ang buhok, at namumula ang mga mata. Nagtanong siya kung sino ang kumakatok ng malakas sa ganoong oras. Ngunit nang makita niya ang hanay ng mga armadong pulis sa ibaba, bigla siyang natigilan. Itinaas ni Major Vargas ang opisyal na sulat. Ang kanyang boses ay malakas, sinisira ang katahimikan ng madaling araw. Idineklara niya na mayroon silang permiso na halughugin ang bahay at kainan ni Alfredo Garcia, kaugnay ng pagkawala ni Maria Reyes. Natahimik si Fredo. Nanginginig ang kanyang mga labi ngunit walang salitang lumabas. Sa loob ng ilang segundo, nanatili siyang nakatayo na parang estatwa. Pagkatapos, dahan-dahan siyang pumasok muli. Hindi nagtagal, may narinig na tunog ng kandado. Dahan-dahang nagsimulang umangat ang bakal na pinto. Pagbukas ng pinto, agad na pumasok ang dalawang miyembro ng AC at dinakip si Fredo. Ang lalaking malaki ang katawan ay hindi nanlaban. Nanlalambot ang kanyang katawan at nag-aalangan ang kanyang mga hakbang. Dinala siya sa isang upuan malapit sa pinto, nakaposas ang mga kamay. Nakayuko ang kanyang mukha, malamig na pawis ang dumadaloy sa kanyang noo. Sa kanyang isipan, alam niyang lahat ng lihim na kanyang itinago ay malapit ng mabunyag. Samantala, agad na kumalat ang forensics team. Mayroong nagsuri sa kusina, may nagtungo sa dining area, at mayroon ding nagsuri sa ikalawang palapag. Binuksan ang mga spotlight, nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng kwarto. Ang amoy ng sabaw na natira ay humalo sa amoy ng basang pintura, nagdaragdag sa nakakatakot na kapaligiran. Nakatayo si Major Vargas sa gitna ng kwarto, seryosong pinagmamasdan ang paligid. Huminto ang kanyang mga mata sa sulok malapit sa banyo, kung saan ang bagong sementong sahig ay iba sa paligid. Nagbigay siya ng senyas gamit ang kamay. Lumapit ang dalawang forensic officer at inihanda ang kanilang mga gamit. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng mga bentilador at mga yabag sa sahig ang maririnig. Si Fredo, na nakaupo, ay lalong yumuko. Mabigat ang kanyang paghinga at balisa ang kanyang mga mata. Alam niya na ang sementong minadali niyang ilagay ay magiging isang tahimik na saksi. Wala nang makakapagligtas sa kanya. Nagsimula ang paghahalughog matapos madakip si Alfredo Garcia. Ang forensics team ay kumilos ng may buong disiplina. Bawat sulok ng kwarto ay sinuri, mula sa mga mesa, upuan, kusina, hanggang sa kwarto sa ikalawang palapag kung saan karaniwang natutulog si Fredo. Ang mga spotlight ay itinutok sa bawat siwang ng dingding, sahig at aparador. Dala ng ilang opisyal ang luminol at iwinisik ito sa sahig. Sa dilim, binuksan ang isang espesyal na ilaw. Lahat ay naghintay, umaasang maililitaw na asul na kislap na magiging senyales ng bakas ng dugo. Ngunit nanatiling madilim ang sahig. Walang kahit anong bahagyang liwanag na nakita. Sinuri ang bawat kwarto, ngunit walang resulta. Dahan-dahang lumipas ang oras. Bawat minutong dumadaan ay nagdaragdag ng bigat sa dibdib ng mga investigador. Si Captain Ramos, na namumuno sa team sa kusina, ay nagulat na lahat ng gamit sa pagluluto ay malinis, walang anumang kakaibang mansa. Maging sa bodega sa likod ay walang natagpo ang kahina-hinalang bagay. Lahat ay mukhang maayos, masyadong maayos. Tila ba inihanda para harapin ang isang inspeksyon. Naglakad-lakad si Major Vargas sa dining area. Malamig na pawis ang bumasa sa kanyang noo. Kahit na malamig ang gabi, alam niyang ginawa na ng kanyang team ang lahat, ngunit wala pa ring resulta. Bumulong siya sa kanyang sarili, posible kayang nagsinungaling lang talaga si Fredo sa kanyang pahayag habang si Maria ay dinala na sa ibang lugar. Sa labas ng gusali, nagbabantay ang grupo ng ASD, ang kanilang mga armas ay nakasabit sa kanilang dibdib. Tahimik ang kalsada, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang malabong ilaw mula sa mga poste ang naroroon. Ilang residente ang nagsimulang magdatingan mula sa malayo,
gustong malaman kung ano ang nangyayari. Pinigilan sila ng police line, tanging nagbubulungan habang nakatingin sa kainan na ngayon ay naliliwanagan ng mga spotlight. Sa himpilan, malayo sa lokasyon ng paghahalughog, nakaupo si Mang Lito at Aling Flora sa waiting area. Namumula ang kanilang mga mata at maputla ang kanilang mga mukha. Sinubukan silang pakalmahin ng isang opisyal, sinasabing puspusan ang trabaho ng pulisya, ngunit hindi maaaring dayain ang puso ng isang magulang. Mahigpit na hinawakan ni Aling Flora ang kanyang panyo, nanginginig ang kanyang mga labi, na para bang nagdarasal ng walang boses. Samantala, sa loob ng kainan, papalapit na ang madaling araw. Wala pa ring anumang resulta ang paghahalughog. Ilang miyembro na ang nagsimulang mapagod. Nanlalambot ang kanilang mga balikat at mabigat ang kanilang mga mata. Tinitigan ni Major Vargas ang pansamantalang talaan na idinikit sa dingding ng kainan. Lahat ay blanko, tanging ang salitang inegatibo ang nakasulat sa bawat linya ng ulat. Nagsimulang sumingit ang pag-asa. Kung walang matagpuan ngayong gabi, magiging mahirap nang magpatuloy. Maaaring makalaya si Fredo dahil walang ebidensya. Ang isiping iyon ay nagpainit sa puso ni Vargas. Kinuyom niya ang kanyang kamao at muling tiningnan ang sementong sahig sa sulok malapit sa banyo. Mula pa sa simula, kahina-hinala na ang bahaging iyon. Iba ang kulay ng semento. Magaspang ang tekstura. Halatang kararating lang itambal. Naalala niya ang tingin ni Fredo noong tinanong tungkol sa sahig na iyon. Isang tingin na masyadong mabilis na inilipat. Ang tingin ng isang taong nagsisikap na magtago ng isang bagay. Lumapit si Vargas. Lumuhod siya sa harap ng sementong sahig. Dahan-dahan niyang tinapik gamit ang dulo ng kanyang daliri. Ang tunog ay siksik, iba sa mga tail sa paligid. Kumabog ng malakas ang kanyang puso. Tinawag niya si Captain Ramos, itinuro ang sahig ng walang sinasabi. Tumango si Ramos at nagbigay ng senyas sa forensics team. Lahat ay nagtipon sa paligid ng sahig. Tahimik ang kapaligiran, tanging ang mabibigat na paghinga ang maririnig. Alam nilang kung may madilim na lihim sa kainang ito, ang lugar na ito ang magbubunyag nito. Si Fredo, na kanina pa nakayuko, ay nagsimulang mabalisa. Humihingal siya, at ang kanyang mga mata ay gumagalaw ng ligaw. Nanginginig ang posa sa kanyang mga kamay. Alam niyang malapit na ang oras. Ang manipis na sementong minadali niyang ilagay ay hindi na siya kayang protektahan ng mas matagal. Isang maikling utos ang lumabas mula sa bibig ni Major Vargas. Ang kanyang boses ay matatag, wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Dala ng 2 forensic officer ang isang maso at isang maliit na bareta. Lumuhod sila, masusing sinuri ang kahina-hinalang sementong sahig. Pinalo ito ng malakas ng isa sa kanila. Ang tunog ay iba, siksik at mabigat. Tila ba may puwang sa ilalim nito? Sa isang maikling senyas, ibinagsak ang maso. Ang tunog ng bakal na tumama sa sahig ay umalingaw-ngaw, sinisira ang katahimikan ng madaling araw. Lumitaw ang unang bitak, mabilis na gumapang sa ibabaw ng semento. Ang pangalawang palo ay nagpatalsik ng maliliit na piraso. Si Fredo, na nakaupo, ay hindi na naitago ang kanyang pagkabalisa. Malakas na nanginginig ang kanyang katawan. Namutla siya. Malakas na pawis ang dumaloy mula sa kanyang noo. Lahat sa kwarto ay napigil ang hininga. Alam nila kung ano ang maaaring nakatago sa ilalim ng sahig na iyon. Bawat palo ng maso ay lalong nagpalaki sa mga bitak. Hindi nagtagal, nabasag ang manipis na semento, inilalantad ang malambot na lupa na basa pa. Isang kakaibang amoy ang biglang lumabas, amoy ng halumigmig na maihalong isang bagay na mas matindi. Nang simulang hukayin ang lupa, lalong lumakas ang masamang amoy. Hindi na ito amoy ng kusina o kanal, kundi amoy ng kamatayan. Ilang batang opisyal ang biglang nagtakip ng kanilang ilong. Ang ilan ay yumuko, pinipigilan ang pagduduwal. Nanatiling nakatayo si Major Vargas, kahit na naninigas ang kanyang mukha. Alam niyang ito ang sandaling pinakakinatatakutan ngunit pinakamahalaga. Maingat na ipinagpatuloy ang paghukay. Dahan-dahang inalis ang lupa gamit ang maliliit na pala. Hindi nagtagal, isang kulay asul-berdeng tela ang nakita. Sandaling huminto ang forensics team at maingat na binuksan ito ng mas malawak.
Ang tela pala ay isang plastik na trapal na mahigpit na nakabalot. Lalong tumindi ang masamang amoy, pinupuno ang buong kwarto. Natahimik ang lahat. Nang buksan ang trapal, layer gis layer, sa wakas ay nakita ang katawan ng isang babae. Nakabaluktot ang posisyon ng katawan at nagbago na ang kulay ng balat dahil sa pagkabulok. Kahit na mahirap nang makilala ang mukha, nakasuot pa rin ang pulang uniforme na karaniwan sa mga empleyado ng kainan. Wala nang pagdududa. Iyon si Maria Reyes. Biglang natigilan ang lahat sa kwarto. Walang maririnig kundi ang mahinang hikbi mula sa ilang opisyal na hindi napigilan ang kanilang emosyon. Ipinikit ni Captain Ramos ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang dibdib. Sandaling yumuko si Major Vargas, nagbigay ng tahimik na paggalang sa kaawa-awang dalaga na ang buhay ay kinuha ng buong kalupitan. Napasandal si Fredo Garcia sa upuan. Tila nawala ng lakas ang kanyang katawan. Blanko ang kanyang tingin. Nanginginig ang kanyang mga labi ng walang tunog. Ang posa sa kanyang mga kamay ay marahang kumalansing. Nang subukan niyang takpan ang kanyang mukha, wala na siyang anumang dahilan na maibibigay. Ang lihim na itinago niya sa manipis na semento ay nabunyag na. Sa labas, nagsimulang kumalat ang balita. Ang mga residente na kanina pa naghihintay sa likod ng police line ay nagtakip ng kanilang bibig nang makita ang isang itim na body bag na inilalabas. Narinig ang mga iyak sa gitna ng mga tao. Isang ina ang sumigaw, binabanggit ang pangalan ni Maria. Kahit hindi niya ito kaano-ano, noong gabing iyon, ang buong eskinita sa paligid ng kainan ay napuno ng takot. Sa himpilan, agad na dumating ang balita tungkol sa natagpuang bangkay. Si Mang Lito, na kanina pa nanlalambot sa upuan, ay napatalon, namutla ang kanyang mukha. Blankong tumingin si Aling Flora sa dingding, saka bumagsak sa yakap ng isang babaeng pulis. Dumaloy ng malakas ang kanyang mga luha, ang kanyang mga hikbi ay umalinggaw sa waiting area. Alam na nilang hindi na kailanman uwi ang kanilang anak. Samantala, sa lokasyon, agad na sinuri ng forensic doctor ang bangkay bago ilagay sa isang espesyal na bag. Nakakita siya ng mga bakas ng tali sa pulso at leg. Lahat ay nagpapahiwatig ng karahasan bago ang kamatayan. Isang mabilis na tala ang ginawa para kumpletuhin ang opisyal na ulat. Nakatayo si Major Vargas sa harap ng pinto ng kainan, nakatingin sa kalsada na nagsisimula ng lumiwanag. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Sa isang banda, gumaan ang kanyang loob dahil nalutas na ang misteryo. Sa kabilang banda, nakaramdam siya ng malalim na sakit. Alam niyang ang kasong ito ay hindi na lamang tungkol sa pagkawala ng isang estudyante. Ito ay isang malinaw na patunay na ang kasakiman at kalupitan ay maaaring magtago sa likod ng palakaibigang mukha ng isang negosyante. Dinala palabas si Fredo Garcia, nakaposas ang mga kamay. Nakayuko ang kanyang mukha at nag-aalangan ang kanyang mga hakbang. Sumigaw ng galit ang mga tao, naghagis ng mga paninira. Mayroong umiiyak, mayroong sumisigaw na humihingi ng katarungan. Hindi naglakas loob si Fredo na lumingon, nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Alam niyang hindi na kailanman magiging pareho ang kanyang buhay. Nagsimulang sumikat ang araw sa silangan, nagbibigay liwanag sa Quezon City na dahan-dahang gumigising. Ngunit para sa pamilya ni Maria, ang araw na iyon ay hindi isang bagong simula. Ang araw na iyon ay araw ng katiyakan, araw kung kailan lahat ng pag-asa ay napalitan ng mapait na katotohanan. Wala na si Maria Reyes magpakailanman at ang masakit na katotohanan ay sa wakas na bunyag na. Noong umagang iyon sa forensic laboratory ng AFE General Hospital, ang kapaligiran ay tahimik ngunit puno ng tensyon. Ang amoy ng mga kemikal ay humahalo sa matinding amoy mula sa katawang sinusuri. Si Ilchi Elena Reyes, isang senior forensic pathologist, ang namumuno sa team na may seryosong mukha. Bawat hakbang, bawat natuklasan ay maingat na itinatala ng kanyang assistant. Ang bangkay ni Maria ay nilinis na para masuri ng mas detalyado. Ang kanyang katawan ay nagpapakita pa rin ng malinaw na mga senyales ng karahasan. Mga pasa sa pulso, mga galo sa braso, at mga sugat sa liig ay nagpapatunay na nagkaroon ng matinding paglaban bago siya pumanaw. Nang suriin ni E.C. Reyes ang liig, itinuro niya ang isang maliit na bali sa hyoid bone. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag.
Ito ay isang klasikong senyales ng pagpatay sa pamamagitan ng sakal. Hindi ito pagkahulog, hindi aksidente. Sinakal ang biktima ng buong lakas hanggang sa maubusan ng hininga. Natahimik ang lahat sa kwarto. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking martilyo, nagpapatunay na ang pagkamatay ni Maria ay hindi isang aksidente, kundi isang tunay na masamang intensyon. Ipinagpatuloy ang pagsusuri. Kinuha ang ilang sample ng tissue at body fluids. Mabilis na kumilos ang laboratory team. Ilang oras ang lumipas, lumabas ang paunang resulta. Bumulong ang isang assistant kay Ilse Reyes. Mabigat ang kanyang mukha. Binasa ng doktor ang mga resulta at huminga ng malalim. Tumingin siya kay Major Vargas na kanina pa naghihintay. Mayroon pang karagdagang natuklasan, dahan-dahan niyang sinabi. Mula sa pagsusuri, nakakita kami ng biological traces sa loob ng katawan ng biktima. Ang paunang ECG test ay nagpapakita ng tugma kay Alfredo Garcia. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa forensic lab. Naramdaman ni Vargas ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali, pinipigilan ang kanyang emosyon. Inaasahan na niya ito, ngunit ang marinig ang siyentipikong ebidensya na hindi maikakaila ay nagpakulo sa kanyang dugo. Hindi lamang pumatay si Fredo, kinuha rin niya ang dangal ng isang inosenteng dalaga bago ito paslangin. Sa tanggapan ng investigasyon sa himpilan, agad na dinala ang balitang ito. Muling tinawag si Fredo para sa interogasyon. Sa pagkakataong ito, mas kalmado ang kanyang mukha, na para bang naniniwala pa rin siyang kaya niyang kontrolin ang kwento. Iginigit pa rin niya ang kanyang lumang pahayag na sinampal lamang niya si Maria dahil sa galit. Pagkatapos, nahulog daw ang dalaga at tumama sa mesa. Inamin niyang nataranta siya at inilibing ang bangkay. Inilapag ni Major Vargas ang isang tumpok ng mga papeles mula sa forensic report sa mesa. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng diin. Fredo, magsisinungaling ka pa ba? Sinabi mong nahulog siya at tumama sa mesa. Pero natuklasan ng forensics na nabali ang buto sa kanyang liig dahil sa sakal. Paano mo ito ipapaliwanag? Biglang nagbago ang mukha ni Fredo. Natahimik siya at nautal na naghahanap ng dahilan. Sinubukan niyang ibahin ang usapan, sinasabing baka nasaktan si Maria noong nahulog, ngunit agad siyang tinitigan ng matalim ni Vargas. Sa tingin mo ba hindi alam ng isang forensic doctor ang pagkakaiba ng pagkahulog at pagsakal? Huwag mo kaming maliitin. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, binuksan ni Vargas ang susunod na pahina. Mayroon pa akong kailangang sabihin sa iyo. Nakahanap ang forensics ng biological evidence sa katawan ng biktima. Ang ECG ay tumutugma sa iyo. Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyong tumusok sa puso. Natigilan si Fredo, namutla ang kanyang mukha, malakas na dumaloy ang kanyang pawis, at nanginginig ang kanyang mga kamay na nakaposas. Sinubukan niyang itanggi, kumikibot-kibot ang kanyang bibig. Hindi yan totoo. Paninira yan. Siguradong mali ang pagsusuri. Ngunit hindi siya binigyan ng puwang ni Vargas. Itinulak niya ang mga resulta ng laboratorio sa harap ni Fredo. Lahat ay malinaw na nakasulat. Ang mga numero ng porsyento ng FA match ay halos perpekto. Ang siyentipikong ebidensya ay hindi maikakaila. Yumuko si Fredo, namumula ang kanyang mga mata at humihingal. Alam niyang gumuho na ang kanyang huling kasinungalingan, wala nang daan para makatakas. Dahan-dahang narinig ang kanyang mga hikbi, sinundan ng malakas na pag-iyak na sumira sa katahimikan ng kwarto. Sumigaw siya, hinampas ang mesa gamit ang kanyang mga kamay na nakaposas, sumisigaw na nagsisisi siya. Sa labas ng kwarto, nagsimula nang maghintay ang mga mamamahayag na nakaamoy na ng balita. Sa isang sulok ng himpilan, tinawag sina Mang Lito at Aling Flora para ipaalam ang resulta ng forensics. Nang marinig nilang hindi lamang pinatay ang kanilang anak, kundi dinungisan pa, biglang hinimatay si Aling Flora. Napaluhod si Mang Lito, basa ang kanyang mukha sa luha. Hinampas niya ang sahig gamit ang kanyang mahinang kamao, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Maria. Ang iyak ng mga magulang ay umabot hanggang sa tanggapan ng investigasyon. Ilang batang pulis na nakarinig ay hindi napigilan ang pagluha.
Maging si Major Vargas, na kilalang matigas, ay mahigpit na kinuyom ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa, sinusubukang pigilan ang naggangalit na emosyon. Noong araw na iyon, hindi lamang isang kaso ng pagpatay ang nabunyag. Noong araw na iyon, napagtanto ng lahat ng sangkot sa investigasyon kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng krimen. Isang sugat na hindi kayang pagalingin ng panahon, na maaalala lamang bilang isang paalala kung gaano kalupit ang isang tao kapag pinaghaharian ng pagnanasa at kasakiman. Noong hapong iyon, muling napuno ng bigat ang kapaligiran sa tanggapan ng investigasyon. Nakaupo si Fredo sa isang bakal na upuan, ang posas ay nakakabit pa rin sa kanyang mga kamay. Sa harap niya, kalmadong nakaupo si Major Vargas. Samantala, inihahanda ni Captain Ramos ang recorder para itala ang bawat salita. Binuksan ni Vargas ang pag-uusap sa isang malalim na boses. Fredo, wala ka nang maitatago. Malinaw na ang ebidensya. Hindi maikakaila ang resulta ng forensics. Kung magsisinungaling ka pa, lalo lang itong magpapabigat sa iyong parusa. Oras na para sabihin mo ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. Yumuko si Fredo, nanginginig ang kanyang mga balikat. Sa loob ng ilang sandali, humihikbi lamang siya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Namumula ang kanyang mga mata at paos ang kanyang boses. Sige, ikukwento ko ang lahat. Huminga siya ng malalim at nagsimula. Noong gabing iyon, pagkatapos umalis ng huling customer, umupo siya at uminom mag-isa. Kalahati pa ang laman ng bote ng lambanog. Mula sa kusina, nakita niya si Maria na nagliligpit ng mga mesa. Pagod ang kanyang mukha, ngunit masipag pa rin. Noong sandaling iyon, sabi ni Fredo sa nanginginig na boses, nagsimulang maging marumi ang isip ko. Lasing na ako. Kanina, tinukso ako ng mga kaibigan ko, sinasabing ang lambanog ay nakakapagpalakas ng lalaki. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Nang makita ko si Maria, hindi ko na siya nakita bilang isang inosenteng dalaga. Nakita ko na lang siya bilang isang biktima. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa kwarto. Kinuyom ni Vargas ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa, pinipigilan ang galit. Nagpatuloy si Fredo sa mas mahinang boses. Nilapitan ko siya, isinara ang pinto sa harap at ibinaba ang bakal na pinto. Nagulat si Maria at nagtanong, bakit po ninyo isinara ang pinto? Nagpanggap akong sinabi na hating gabi na at baka may magnanakaw. Pero sa isip ko, may iba na akong balak. Kinagat niya ang kanyang labi, nanginginig ang kanyang katawan. Hinawakan ko ang kanyang kamay, sinubukang hilahin. Tumanggi si Maria, sumigaw ng malakas. Sinampal niya ako, sinipa ang aking binti. Lumaban siya ng buong lakas. Lalong humina ang boses ni Fredo. Basa ang kanyang mga mata. Nagpumiglas siya, sinubukang tumakbo papunta sa pinto. Pero mas malakas ako. Tinakpan ko ang kanyang bibig, kinalagkad siya sa sulok. Kinagat niya ang kamay ko hanggang sa dumugo. Lalong nagalit ako. Dinaganan ko siya. Pinilit ko. Lalong bumigat ang pakiramdam sa kwarto. Sandaling huminto sa pagsusulat si Captain Ramos, blangkong nakatingin sa mesa. Lahat ay nakikinig na may nanginginig na dibdib. Muling humikbi si Fredo. Basag ang kanyang boses. Umiyak si Maria, nagmamakaawa. Pero wala akong pakialam. Pagkatapos kong gawin ang karumaldumal na iyon, tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay na nakaposas. Malakas ang kanyang iyak, ngunit wala ng awa sa kwartong iyon. Alam ng lahat na ang iyak na iyon ay hindi para kay Maria, kundi para sa kanyang sarili. Tinitigan siya ng matalim ni Vargas. At bakit mo siya pinatay? Matagal na natahimik si Fredo. Pagkatapos, mahina niyang sinabi. Pagkatapos ng lahat, sumigaw ulit si Maria. Hysterical. Sinabi niyang isusumbong niya ako. Sumisigaw siya, humihingi ng tulong. Natakot akong marinig ng mga kapitbahay. Natakot akong mabunyag ang lahat. Kaya tinakpan ko ang kanyang bibig, diniinan ng malakas ang kanyang leg. Huminto siya at lalong yumuko. Sinakal ko siya hanggang sa huminto siya sa paggalaw. Hindi ako nag-isip. Gusto ko lang siyang tumahimik. Tahimik ang kwarto.
Tanging ang mabibigat na paghinga ng lahat ang maririnig. Nagpatuloy si Fredo sa paos na boses. Pagkatapos nataranta ako. Gusto kong itapon ang kanyang bangkay sa ilog. Pero nakita kong nakasindi ang ilaw ng kamera ng kapitbahay. Natakot akong mahuli. Sa huli, hinukay ko ang sahig sa likod, inilagay ang kanyang bangkay at tinakpan ng semento. Akala ko walang sinuman ang makakaalam. Yumuko siya, humahagulgol. Nagkamali ako. Wasak na ako. Huminga ng malalim si Major Vargas. Alam niyang ito na ang huling pag-amin na tumutugma sa lahat ng ebidensya. Wala nang pagdududa, ginahasa at pinatay ni Alfredo Garcia, ang isang dalagang nais lamang kumita para sa kanyang pamilya. Sa labas ng kwarto, nagsimulang kumalat ang balita sa publiko. Mabilis na nagsulat ang ilang mamamahayag, ibinabahagi ang balita na malinaw na ang kaso ni Maria Reyes. Sa isang sulok ng himpilan, napaupo si Mang Lito. Mahina pa ring nakahiga si Aling Flora. Hindi na sila makaiyak. Masyado nang durog ang kanilang mga puso sa mapait na katotohanan. Para sa team ng investigador, ang gabing iyon ay mananatili sa kanilang alaala. Walang pagmamalaki sa paglutas ng kaso. Ang natira ay isang malalim na sugat at ang kamalayan kung gaano kadilim ang puso ng isang tao kapag pinaghaharian ng pagnanasa. Noong umagang iyon, ang harap ng Casa Alfredo ay napuno na ng mga pulis. Mahigpit na inilagay ang police line, pinipigilan ang mga tao na makalusot. Gayunpaman, mula sa likod ng bakod at sa kabilang kalsada, daan-daang pares ng mata ang nakatingin ng may pag-usisa at galit. Narinig ang mga bulungan, mura at maging mga iyak. Sa gitna ng bakuran, huminto ang isang sasakyan ng bilangguan. Dalawang opisyal ang bumaba, ginagabayan ang isang lalaking naka-orange na damit ng preso. Maputla ang kanyang mukha, magulo ang buhok. Nakayuko ang kanyang ulo. Iyon si Alfredo Garcia. Ang may-ari ng kainan na ngayon ay isang akusado. Nakakadena ang kanyang mga kamay at paa, nag-aalangan ang kanyang mga hakbang na tila nawala ng lakas. Pinangunahan ni Major Vargas ang rekonstruksyon. Sa isang malakas na boses, ipinaliwanag niya sa mga saksi at opisyal na naroroon. Ngayong araw, isasagawa natin ang rekonstruksyon upang matiyak ang pagtutugma sa pagitan ng pag-amin ng suspect, mga ebidensya, at resulta ng investigasyon. Lahat ay dapat maitala ng detalyado. Walang dapat makaligtaan. Inihanda ang isang manikin na kasing laki ng tao para gumanap bilang biktima. Isang batang babaeng opisyal din ang kasama para isadula ang mga eksenang walang karahasan. Lahat ay kinuna ng video at litrato mula sa iba't ibang anggulo upang matiyak na matibay ang ebidensya sa korte. Nagsimula ang unang eksena. Inutusan si Fredo na ipakita kung paano niya isinara ang pinto ng kainan noong gabing iyon. Sa nanginginig na mga kamay, naglakad siya papunta sa bakal na pinto at nagpanggap na ibinababa ito. Nanginginig ang kanyang boses. Ibinaba ko po ang pinto para walang makakita sa labas. Sa susunod na eksena, nilapitan niya ang manikin na inilagay malapit sa mesa. Inutusan siyang ipakita kung paano niya hinawakan ang kamay ni Maria at hinila ito. Sandaling tumanggi si Fredo. Dumaloy ng malakas ang kanyang mga luha. Parang awan niyo na. Hindi ko kaya. Tinitigan siya ng matalim ni Major Vargas. Ginawa mo na iyan noong gabing iyon. Ngayon, kailangan mo ulit ipakita para sa katotohanan. Sa nanginginig na katawan, hinawakan ni Fredo ang manikin. Marahas niya itong hinila at ibinagsak sa sahig, ayon sa kanyang pag-amin. Ang eksenang iyon ay nagpasigaw sa galit ng ilang tao sa labas. Hayop ka! Mamatay ka na, umalingaw ang galit, kahit na agad na pinakalma ng mga pulis ang mga tao. Nagpatuloy ang mga eksena. Inutusan si Fredo na ipakita kung paano niya dinaganan ang biktima, tinakpan ang bibig, at sinakal ang leg. Nanginginig ang kanyang mga kamay at basag ang kanyang boses. Sinakal ko po siya ng ganito. Hanggang sa huminto siya sa paggalaw. Bumuhos ang kanyang iyak, nanlalambot ang kanyang katawan. Ilang batang pulis na nanonood ay lumingon, pinipigilan ang pagduduwal na maihalong galit. Hindi madaling panoorin ang pagsasadula. Kahit na manikin lamang ang gamit, naiisip ng lahat ang pagdurusa ni Maria noong gabing iyon.
Ang huling eksena ay noong ipinakita ni Fredo ang paghukay at paglilibing. Dinala siya sa likod kung saan hinukay na ang sahig. Gamit ang isang maliit na pala, ipinakita niya kung paano niya inilibing ang bangkay, tinakpan ng lupa, at binuhusan ng semento sa ibabaw. Mahina ang kanyang boses, halos hindi marinig. Akala ko po walang makakahanap. Akala ko dito na matatapos ang lahat. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, si Aling Flora, na naroroon na may kasamang mga pulis, ay hindi napigilan ang pag-iyak. Sumigaw siya, tinatawag ang pangalan ni Maria, at hinimatay sa yakap ng isang opisyal. Napaluhod si Mang Lito, tinatakpan ang kanyang mukha. Malakas na nanginginig ang kanyang mga balikat. Natapos ang rekonstruksyon pagkatapos ng mahigit 3 oras. Lahat ng eksena ay naisadula, nasaksihan ng mga investigador, piskal, abogado, at pamilya ng biktima. Ang resulta ng rekonstruksyon ay naitala ng kumpleto, naging isang hindi maikakailang ebidensya na si Fredo nga ang nag-iisang salarin. Nang dalhin pabalik si Fredo sa sasakyan, sumigaw ng malakas ang mga tao. Mayroong naghagis ng tsinelas, mayroong dumura ng mga masasakit na salita. Hindi naglakas loob si Fredo na itaas ang kanyang mukha. Alam niyang sa mata ng publiko, hindi na siya isang tao, kundi isang halimaw na kumuha ng buhay ng isang inosenteng dalaga. Sa likod ng lahat ng iyon, tahimik na nakatayo si Major Vargas sa harap ng kainan na ngayon ay sarado na ng police line. Sa kanyang isipan, tahimik siyang nagdasal para sa kaluluwa ni Maria. Malapit nang matapos ang kasong ito, ngunit ang sugat na iniwan nito ay mananatili, kapwa para sa pamilya ng biktima at para sa lahat ng sangkot sa investigasyon. Noong araw na iyon, matindi ang sikat ng araw sa Quezon City, ngunit nanatiling malamig at mabigat ang pakiramdam ng lahat. Inihayag na ng rekonstruksyon ang lahat, at ngayon, ang tanging hinihintay na lang ay ang hatol ng korte. Sa tanggapan ng investigasyon sa Camp Karingal, ang mga tumpok ng papel ay halos tumatakip na sa buong mesa. Bawat pahina ay bahagi ng mahabang paglalakbay sa paglutas sa kaso ni Maria Reyes. Nakaupo si Major Vargas na may pagod na mga mata, muling sinusuri ang mga papeles na inihanda ng kanyang team. Walang anumang detalye ang dapat makaligtaan dahil ang mga papeles na ito ang magtatakda ng takbo ng paglilitis. Ang mahigit 100 pahinang dokumento ay naglalaman ng kronolohiya, mga testimonya ng saksi, resulta ng autopsy, dokumentasyon ng rekonstruksyon, at ang pag-amin ng suspect. Bawat ebidensya, litrato, video, at mga nakumpiskang gamit ay may code at maayos na nakalakip. Pabalik-balik na sinusuri ni Captain Ramos ang listahan ng mga ebidensya, tinitiyak na walang naiiwan. Tinitigan ni Major Vargas ang kanyang buong team na may matatag na boses ngunit puno ng pag-unawa. Nasa huling yugto na tayo. Ang lahat ng ating pinaghirapan sa loob ng maraming buwan ay nakasalalay sa mga papeles na ito. Tandaan, isang maliit na pagkakamali ay maaaring magbigay ng puwang sa salarin para makatakas. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Seryosong tumango ang lahat ng miyembro. Alam nila kung gaano kabigat ang responsibilidad na ito. Para sa kanila, hindi lamang ito isang kasong kriminal. Ito ay tungkol sa katarungan para sa isang dalagang ang buhay ay kinuha ng buong kalupitan. Pagkatapos ng 2 araw na walang tulog, natapos na ang mga papeles. Pinirmahan ni Major Vargas ang huling pahina at ibinigay ito sa staff para sa agarang pagproseso. Kinabukasan, isang konvoy ng mga sasakyan ng pulis ang nagtungo sa Quezon City Hall of Justice. Sa tanggapan ng piskal, personal na tinanggap ang mga papeles ni Fiscal Marisa Cruz. Kilala siyang metikuloso at matapang, bihirang makaligtaan ang mga detalye. Sa kanyang manipis na salamin, binuksan niya ang bawat pahina. Bawat tala ay binasa niya ng mabuti, paminsan-minsan ay bumubulong. Naghihintay ng may kaba ang buong team. Tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig habang binubuklat ni Fiscal Cruz ang bawat pahina. Pagkatapos ng halos 2 oras, isinara niya ang makapal na folder at tiningnan si Major Vargas. Kumpleto ang mga papeles, matibay ang ebidensya, consistent ang mga saksi, at malinaw ang resulta ng forensics. Walang butas para sa depensa na maaaring magpahina sa kaso. Itutuloy natin ito sa susunod na yugto, matatag niyang sinabi. Ang mga salitang iyon ay sinalubong ng hininga ng ginhawa mula sa team.
Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay sa wakas ay kinilala. Opisyal na idineklara ang kaso bilang T-21 na nangangahulugang handa na itong isampa sa korte. Agad na ipinaalam ang balita sa pamilya ni Maria. Isang opisyal ang pumunta sa maliit na nirerentahang bahay kung saan pansamantalang nanunuluyan sina Mang Lito at Aling Flora sa Quezon City. Ang kanilang mga mukha ay puno pa rin ng malalim na kalungkutan. Ngunit nang marinig nilang malapit nang simulan ang paglilitis, naghawak kamay sila. Muling umiyak si Aling Flora. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang iyak ay maihalong ginhawa. Salamat sa Diyos, sa wakas, makakamit na ng anak ko ang katarungan, mahina niyang sinabi. Dahan-dahang tumango si Mang Lito. Kahit nabasa pa rin ang kanyang mga mata, hindi na natin maibabalik si Maria, pero kahit paano, hindi na makakapagtago ang salarin. Ilang araw ang lumipas, opisyal na inihayag ng piskalya sa publiko na si Alfredo Garcia ay kinasuhan ng 2 mabibigat na kaso, rape with homicide. Nag-ingay ang media at pinuno ng mga taga Metro Manila ang social media ng mga komentong puno ng emosyon. Ang ilan ay humihingi ng parusang kamatayan. Ang ilan naman ay nagsabing ang kasong ito ay isang mapait na aral para sa mga kabataan na maging mas maingat. Sa likod ng mga eksena, patuloy na nag-ugnayan ang mga piskal at pulis. Inihanda nila ang mga saksing ipipresinta, muling sinuri ang mga recording ng rekonstruksyon at binuo ang estratehiya para sa paglilitis. Hindi dapat magkaroon ng pagdududa, walang puwang para sa depensa na maaaring magpabawas sa parusa. Madalas umuwi ng hating gabi si Major Vargas, nakatulala sa beranda ng kanyang bahay. Naaalala niya ang mukha ni Maria sa larawan na nakadikit sa caseboard. Ang inosenteng ngiti ng dalaga ay tila patuloy na nakatingin sa kanya, humihingi ng pangako na ang katotohanan ay mananaig. Sa kanyang puso, nangako siya, ang paglilitis na ito ay dapat magdala ng katarungan, hindi lamang para sa pamilya ng biktima, kundi para sa lahat ng mga magulang na nagtitiwala sa kanilang mga anak na mag-aral malayo sa kanilang tahanan. Lumipas ang mga araw at lalong naging handa ang lahat para sa paglilitis. Sa gitna ng pagod, may isang diwa na hindi kailanman nawala, ang tiyakin na si Alfredo Garcia ay makakatanggap ng karampatang parusa. Handa na ang lahat, naghihintay na lamang sa pagbubukas ng korte. At ang huling kabanata ng trahedyang ito ay isusulat sa loob ng hukuman. Dumating na ang araw na pinakahihintay. Lunes ng umaga sa Quezon City Regional Trial Court, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Mula pa madaling araw, daan-daang tao na ang nakatayo sa labas ng korte. Dumating sila na may mga mukhang puno ng galit at pag-usisa. Mahigpit na nagbabantay ang mga pulis, pinaghahandaan ang anumang posibleng kaguluhan. Sa loob ng pangunahing silid hukuman, puno na ang mga upuan. Sa unahang hanay, nakaupo sina Mang Lito at Aling Flora, mahigpit na hawak ang larawan ni Maria. Payat ang kanilang mga mukha, namamaga ang mga mata dahil sa madalas na pag-iyak. Ngunit noong araw na iyon, sinubukan nilang magpakatatag. Gusto nilang masaksihan kung paano ipapatupad ng batas ang katarungan para sa kanilang anak. Eksaktong 9:00 ng umaga, pumasok ang mga hukom. 3 beses na pinukpok ang gavel, hudyat ng pagsisimula ng paglilitis. Lahat ay tumayo at muling umupo sa katahimikan. Hindi nagtagal, binuksan ang pinto sa gilid. Dinala si Alfredo Garcia ng 2 opisyal. Nakasuot ng orange na damit ng preso, maputla ang mukha at nakayuko. Naglalakad siyang nanlalambot patungo sa upuan ng akusado. Narinig ang mga sigawan at mura mula sa labas. Kahit na pinipigilan ng makapal na kahoy na pinto, tumayo si Fiscal Marisa Cruz na maihawak na makapal na mga papeles. Sa isang malakas at mariing boses, binasa niya ang sakdal. Si Fredo ay inakusahan ng panggagahasa at planadong pagpatay kay Maria Reyes. Binasa ang bawat detalye, mula sa kronolohiya ng pangyayari, resulta ng autopsy na nagpapakita ng mga senyales ng karahasan, hanggang sa ebidensya ng FDA na walang duda na nag-ugnay sa akusado. Bawat salitang lumabas sa bibig ng piskal ay tila mabigat, tumutusok sa puso ng lahat ng naroroon. Hindi napigilan ni Aling Flora ang pagluha. Bumuhos ang kanyang iyak nang banggitin na si Maria ay dumanas ng matinding paghihirap bago pumanaw. Mahigpit na hinawakan ni Mang Lito ang kamay ng kanyang asawa, kahit nabasa rin ang kanyang mga mata.
Matapos basahin ang sakdal, sumunod ang abogado ni Fredo. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang kliyente sa dahilan na ang krimen ay ginawa habang lasing at walang plano. Nakiusap siya sa hukom na isaalang-alang ang pagpapagaan ng parusa. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagdulot lamang ng ingay sa kwarto. Mayroong bumulong ng may galit at mayroong umiling sa hindi paniniwala. Agad na sumagot ang piskal ng may diin. Maaari bang maging dahilan ang pagkalasing para bigyang katwiran ang panggagahasa? Maaari bang maging dahilan ang pagkataranta para sakalin ang isang dalaga hanggang mamatay? Hindi. Hindi ito isang simpleng kapabayaan. Ito ay isang krimen na ginawa ng may buong kamalayan. Isang krimen na kumuha ng dalawang pinakamahalagang bagay sa isang tao, ang dangal at ang buhay. Muling tumahimik ang silid hukuman. Lahat ng mata ay nakatuon sa mga hukom. Matapos ang serye ng pagsusuri sa mga saksi at ebidensya, dumating na ang araw ng hatol. Tumaas ang tensyon na para bang lahat ay napigil ang hininga. Ang punong hukom, isang lalaking nasa katanghalian na may malalim na boses, ay nagsimulang basahin ang desisyon. Batay sa mga katotohanan sa paglilitis, mga ebidensya, testimonya ng mga saksi, at pag-amin ng akusado, napatunayan ng walang anumang pagdududa na ang akusadong si Alfredo Garcia ay nagkasala sa krimen ng panggagahasa at planadong pagpatay. Sandaling huminto ang hukom, tinitigan ang tahimik na silid hukuman. Kaya naman, hinahatulan ang akusadong si Alfredo Garcia ng parusang reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parol. Malakas na pinukpok ang gavel. Biglang sumabog ang silid hukuman. Umalingaw-ngaw ang iyak ng pamilya ng biktima, ay halong sigaw ng ginhawa mula sa mga taong naroroon. Nagyakapan si Mang Lito at Aling Flora. Kahit na hindi tumitigil ang pagdaloy ng kanilang mga luha, alam nilang hindi na babalik ang kanilang anak, ngunit kahit paano, naipatupad na ang katarungan. Napaupo nang nanlalambot si Fredo sa upuan ng akusado. Nanginginig ang kanyang mga labi at malakas na dumaloy ang kanyang mga luha. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng ingay sa kwarto. Alam niyang tapos na ang kanyang buhay. Matapos isara ang paglilitis, agad na ikinalat ng mga mamamahayag ang balita. Habambuhay na pagkabilanggo para kay Alfredo Garcia, ang pumatay at gumahasa kay Maria Reyes, ang mga headline sa media. Tinanggap ng publiko ang desisyon ng may ginhawa, kahit na hindi nawala ang kalungkutan. Noong gabing iyon, mag-isang nakaupo si Major Vargas sa kanyang opisina. Sa harap niya ay naroon pa rin ang larawan ni Maria na dating nakadikit sa caseboard. Ang inosenteng ngiti ng dalaga ay tila nakatingin sa kanya, at yumuko si Vargas, tahimik na nagdasal. Alam niyang tapos na ang kanyang tungkulin, ngunit ang sugat na ito ay mananatili magpakailanman. Mula sa kasong ito, natutunan niya ang isang bagay, kung gaano kanipis ang linya sa pagitan ng pagiging tao at demonyo. Dahil lamang sa pagnanasa at pagkalasing, ang isang tao ay maaaring maging isang halimaw na kumukuha ng buhay ng iba. Para sa pamilya ni Maria, ang hatol na ito ay hindi ang katapusan ng kanilang pagdadalamhati. Patuloy silang mabubuhay na may mga alaala at pangulila, ngunit kahit paano, makakatulog sila ng mahimbing dahil hindi pinabayaan ang katarungan. At para sa ating lahat na nakarinig ng kwentong ito, may isang aral na dapat laging tandaan, na bawat kilos, gaano man kaliit, ay may kaakibat na kahihinatnan, na ang pag-iingat sa sarili mula sa pagnanasa, galit, at pagkalasing ay isang panangga upang hindi tayo maging isang nakakatakot na nilalang para sa iba. Naway maging paalala ang kwentong ito. Huwag nating hayaang akayin tayo ng kadiliman ng puso sa maling landas. Pahalagahan natin ang buhay.